Hindi ka na asawa rito, Clara. Mula ngayon, isa ka na lang katulong na binabayaran ng bubong sa itaas ng iyong ulo. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na talim na bumaon sa dibdib ni Clara, dahan-dahan at walang pasintabi. Ang basang bimpo na hawak niya ay nahulog sa sahig, ngunit hindi niya nagawang pulutin ito. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo, at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na kabog ng kanyang sariling puso. Ang hangin sa loob ng silid na iyon, na amoy eucalyptus at gamot, ay biglang naging suffocating, na tila ba ninanakawan siya ng kakayahang huminga. Nanginginig ang kanyang mga labi. Tumingin siya kay Luis, ang lalaking pinagkortihan niya ng kanyang buhay, sa loob ng 8 taon. Ang mukha nito ay walang bakas ng pagsisisi. Tila ba ang pagtatapos ng kanilang pagsasama ay kasing simple lang ng pagtatapon ng isang lumang basahan. Bakit, Luis? Saan ako nagkulang? Ang bulong ng kanyang isip, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Tanging ang matinding hapdi sa kanyang lalamunan ang nagpaalala sa kanya na buhay pa siya kahit na pakiramdam niya ay gumuhuna ang bawat pangarap na itinayo niya sa loob ng halos 1 dekada. Mabilis ning ibinaling ang paningin sa kama kung saan nakahiga ang kanyang biyenan na si Doña Consolacion. Ang matanda ay nakatingin sa kanila. Ang mga mata nito ay punong-puno ng luha, ngunit walang kakayahang magsalita o gumalaw. 8 taon. 8 taon na ganito ang buhay ni Clara. Siya ang nagpupunas ng katawan ng matanda. Siya ang nagpapakain. Siya ang nagpapalit ng diaper. At siya ang nagdarasal sa gabi para sa kalusugan nito, habang si Luis ay abala sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Ngunit ngayon, ang lahat ng pagod na yon ay tila naging abo sa isang saglit. Don't look at me like that, Clara. You knew this was coming. Nyuling pagsasalita ni Luis, ang boses nito ay puno ng inis sa halip na awa. Sa tabi nito ay isang babaeng nakasuot ng matingkad na pulang damit, si Bella. Ang pabango nito ay masyadong matapang, nanginghibabaw sa amoy ng silid-tulugan na iyon, isang malinaw na insulto sa kapayapaan ng kanilang tahanan. Hinawakan ni Bella ang braso ni Luis, at sumandal dito nang may pagmamalaki. You heard him, right? We need to move on. At ikaw, you should be thankful na hindi ka basta-basta itatapon ni Luis sa kalsada. You can stay here, look after the old lady, and we'll provide your basic needs. It's a win-win situation, isn't it? Ang bawat salita ni Bella ay parang sampal sa mukha ni Clara. Ang hapdi ng kawalang katarungan ay nagsimulang mag-apoy sa loob ng kanyang dibdib. Ang silid na ito, na naging saksi sa kanyang mga pagpupuyat at sakripisyo, ay naging entablado na ngayon ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Naalala ni Clara ang mga araw na hindi siya bumibili ng bagong damit para lang may maipambayad sa physical therapy ni Donna Consolacion. Naalala niya ang mga gabing malamig na natutulog siyang mag-isa dahil ang sabi ni Luis ay kailangan nitong mag-overtime sa opisina. Ang lahat ng iyon ay para sa pamilyang ito. Ang lahat ng iyon ay dahil naniwala siya sa pangako ng pag-ibig. Luis, ina mo ang inaalagaan ko rito. Sa wakas ay nahanap ni Clara ang kanyang boses, bagaman ito ay basag at puno ng pait. Inaalagaan ko siya dahil mahal kita. Dahil pamilya tayo. Paano mo nagagawang ituring akong katulong sa harap mismo ng mama mo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Luis. Love? Clara, let's be realistic. You were convenient. Magaling kang magalaga, mapagtiis ka. But look at yourself. You've let yourself go. Amoy gamot ka na palagi, and you're no longer the woman I married. Bella gives me what you can't, excitement and a future. Tiningnan ni Clara ang kanyang sariling mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay maikli at walang kulay. Ang kanyang balat ay tuyo mula sa madalas na paghuhugas at paglilinis. Ibinigay niya ang lahat, pati na ang kanyang sariling kagandahan para sa lalaking ito. At ngayon, ang mismong sakripisyong iyon ang ginagamit na dahilan upang siya ay itakwil.
Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Donna Consolacion mula sa kama. Isang tunog ng paghihirap na tila ba sumasalamin sa nadarama ni Clara. Naglakad si Luis patungo sa maliit na lamesa sa tabi ng kama at inilapag doon ang isang makapal na folder na kulay asul. Ang tunog ng pagbagsak ng folder sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang pagsasama. Kinuha niya ang isang ballpen at itinapat ito sa harap ni Clara. The papers are ready. Pirmahan mo na ito, Clara. I'm being generous here. Kapag pinirmahan mo ito, may bubong ka pa rin sa itaas ng ulo mo at may makakain ka araw-araw. Pero kung pipiliin mong magmatigas at lumaban sa akin, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan. I will take everything from you, and you will end up in the streets with nothing but the clothes on your back. Isipin mo ang sarili mo, at isipin mo ang kalagayan ni Mama. Nakatitig lamang si Clara sa mga dokumento. Ang mga letra ay tila nagsasayaw sa harap ng kanyang nanlalabong mga mata dahil sa luha. Ang bawat pahina ay puno ng mga legal na salita na ang tanging layunin ay burahin ang kanyang karapatan bilang asawa, at ituring siyang isang empleyadong walang bayad. Alam niyang laro ni Luis, isang bitag na binuo mula sa kasakiman at pagtataksil. Pirmahan mo na, Clara. Pag-uudyok ni Bella. Ang boses nito ay puno ng pagmamadali at panunuya. Huwag mo nang patagalin ang paghihirap nating lahat. You know you don't have a choice. Tumingin muli si Clara kay Doña Consolacion. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, nakita niya ang isang kakaibang ningning sa mga mata ng matanda. Hindi ito awa, kundi isang babala. Isang mensahe na tila ba sinasabi sa kanya na huwag susuko. Sa sandaling iyon, ang takot ni Clara ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. May pagpipilian ako, Luis. Mahinang sabi ni Clara habang dahan-dahang itinatapat ang kanyang kamay sa folder. Ngunit bago pa niya hawakan ang panulat, isang malakas na kulog ang gumising sa katahimikan ng hapon. Tila ba nagbabadya ng isang bagyong babago sa lahat? Sign it now or you leave this house tonight. No clothes, no money, no identity. Choose wisely, Clara. Ang ultimatum ni Luis ay umalingaw-ngaw sa silid, habang ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas sa bubong, na tila ba mga luha mula sa langit para sa isang pusong kasalukuyang nadudurog. Ngunit naghahandang lumaban. Huwag mang isiping pinarusahan kita, Clara. Tinutulungan lang kitang magkaroon ng silbi sa pamamagitan ng pag-aalaga kay Mama. Ang boses ni Luis ay nananatiling mahinahon, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga bubog na pilit isinisiksik sa lalamunan ni Clara. Hawak ni Clara ang mga pahina ng dokumento, at sa bawat linyang kanyang binabasa, unti-unting nawawala ang kulay sa kanyang mga pisingi. Hindi ito isang simpleng kasunduan ng paghihiwalay. Ito ay isang hatol ng habambuhay na pagkakaalipin, nakasad sa bawat talata, na tinatalikuran ni Clara ang lahat ng kanyang karapatan sa kanilang mga ari-arian. Ang bahay na ito, ang mga naipong pera sa bangko, at ang mga shares sa kumpanya na katuwang siyang nagpatatag. Bilang kapalit, pahihintulutan siyang manatili sa isang maliit na silid sa likod ng bahay upang magpatuloy sa pag-aalaga kay Doña Consolacion. Walang sahod, walang benepisyo. Tanging pagkain at matutuluyan lamang ang ibibigay sa kanya, na tila ba siya ay isang alagang hayop na binigyan ng kaunting habag. Isang voluntary caregiver agreement? Bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding uyam. Luis, 8 taon ko nang ginagawa ito ng kusa. Dahil mahal kita at mahal ko si Mama. Pero ang gawin itong legal na paraan para itali ako rito habang dinadala mo ang ibang babae sa kama natin? Napakawalang hiya mo. Humakbang palapit si Luis. Ang kanyang muka ay naging matigas na parang bato. Be grateful, Clara. Marami ang naghahangad ng matutuluyan ngayon. At tandaan mo, ang lahat ng gamot ni Mama, ang kanyang oxygen, at ang mga physical therapist na pumupunta rito, ako ang nagbabayad ng lahat ng iyon. Kapag hindi mo pinirmahan ito,
Ititigil ko ang lahat ng suporta. Sa tingin mo ba, mabubuhay si Mama nang wala ang mga iyon? Napaatras si Clara. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na dingding ng silid. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ay naging isang napakalakas na sandata na ngayon ay nakatutok sa kanyang sariling puso. Ginamit ni Luis ang tanging kahinaan niya, ang kanyang pagmamahal sa matandang babaeng paralisado na itinuring na niyang tunay na ina. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Clara si Bella na nagsimulang magbukas ng kanyang mga cabinet. Ang tunog ng mga hanger na kinakaladkad sa loob ng aparador ay parang mga kuko na kumakaskas sa kanyang kaluluwa. Kinuha ni Bella ang isa sa mga paboritong duster ni Clara at itinapon ito sa sahig ng walang pakundangan. "This room is too depressing, Luis," sabi ni Bella habang tinitingnan ang paligid ng may pagkadiri. "We should redecorate this. At ikaw, Clara, pakibilisan ang pag-aayos ng mga gamit mo. Ang sabi ni Luis, doon ka na sa kwarto malapit sa kusina. Mas malapit iyon kung kailangan mong magtimpla ng gatas ni Donya sa madaling araw." Hindi na nakaimik si Clara. Ang bawat kilos ni Bella ay isang paglapastangan sa tanging espasyo na natitira sa kanya. Pinanood niya ang kanyang mga simpleng gamit na isa-isang inilalabas. Ang mga alaala ng kanyang matapat na pagsisilbi na ngayon ay itinuturing na lamang na basura. Lumapit si Clara sa kama ni Doña Consolacion upang kumuha ng lakas. Ang matanda ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng paghihirap na tila ba nararamdaman nito ang bawat hapdi na nararanasan ang kanyang manugang. Napansin ni Clara ang isang folder na bahagyang nakasilip sa ilalim ng una ng matanda. Isang kulay ube na folder na may kakaibang selyo ng isang bangko na hindi pamilyar sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis itong itinago ni Clara sa loob ng kanyang bulsa nang hindi napapansin ng sinuman. "Ano na, Clara?" muling tanong ni Luis. Ang kanyang boses ay puno ng pagkainip. "Pipirma ka ba? O tatawagan ko na ang ospital para sabihing itigil na ang pagpapadala ng mga gamot ni Mama?" Ramdam ni Clara ang bigat ng panulat sa kanyang kamay. Ang bawat hebla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumanggi, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay nag-aalala para sa kaligtasan ni Doña Consolacion. Sa sandaling ididikit na niya ang dulo ng panulat sa papel, naramdaman niya ang isang mahina, ngunit matatag na haplos sa kanyang kabilang kamay. Ang tuyo at nanginginig na kamay ni Doña Consolacion ay dahan-dahang gumalaw at hinawakan ang pulso ni Clara. Ang higpit ng pagkahahawak ng matanda ay hindi kapanipaniwala para sa isang taong paralisado. Ang mga mata ni Donya ay nad-aapoy sa isang mensahe na tila ba sumasamo sa kanya. Napahinto si Clara. Tumingin siya kay Luis, pagkatapos ay kay Bella, at muli sa kanyang biyenan. May mas malalim pang mangyayari rito. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay unt-unting napapalitan ng isang kakaibang pagduda. Bakit nagmamadali si Luis? Bakit kailangan siyang itali sa bahay na ito sa ilalim ng isang illegal na kontrata kung kaya naman siyang palayasin na lang basta-basta? "Pipirma ako," mahinang sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Pero sa isang kondisyon. Lumingon si Luis. Ang isang kilay nito ay nakataas. "Wala ka sa posisyon para magbigay ng kondisyon, Clara. Ang kondisyon ko ay mananatili ako sa silid na ito hanggat hindi natatapos ang buwan." Matapang na sabi ni Clara habang tinititigan ng diretso sa mata ang kanyang asawa. "Kailangan ko ng oras para ayusin ang lahat ng gamot ni Mama. Pagkatapos noon, lilipat ako sa likod. Kung hindi mo papayagan ito, Luis, hinding-hindi ko pipirmahan ang dokumentong ito kahit anong pananakot pa ang gawin mo." Sandaling natahimik si Luis. Nakita ni Clara ang pag-aalinlangan sa mga mata nito bago ito tumango ng bahagya. "Fine, 1 buwan. Pero huwag mong isiping magbabago ang isip ko." Dahan-dahang inilapat ni Clara ang kanyang lagda sa papel. Ngunit hindi ang kanyang tunay na pirma ang inilagay niya. Ang bawat kurba ng panulat ay isang simbolo ng kanyang lihim na pag-aalsa. Pagkatapos niyang pirman ang huling pahina, muling binalingan ni Luis si Bella
at lumabas sila ng silid nang may kasamang tawa ng tagumpay. Naiwan si Clara sa katahimikan ng silid kasama ang kanyang binan. Dahan-dahan niyang inilabas ang kulay ube na folder mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nakita. Hindi ito insurance paper. Ito ay isang testamentong nakasulat sa pangalan niya na may petsang bago pa ma-stroke ang matanda. Ngunit bago pa niya mabasa ang buong nilalaman, narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Luis na pabalik sa silid. Mabilis niyang itinago ang folder sa ilalim ng kumot ni Doña Consolacion habang ang kanyang puso ay naguunahan sa kaba. Ang bawat pagguskos ni Clara sa sahig ng banyo ay tila pagbura na rin sa huling bakas na kanyang sariling pagkatao. Sa ilalim ng malamig na agos ng tubig mula sa gripo, pinanood niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay malambot at madalas hawakan ni Luis ng may paghanga. Ngunit ngayon ay magaspang, may mga kalyo, at puno ng mga lamat na tila isang tuyong lupang naghahanap ng ulan. 8 taon. Isang mahabang panahon na tila isang kurap lang sa paningin ni Luis. Ngunit para kay Clara, bawat segundo noon ay nakaukit sa kanyang paghinga. Tila bumalik ang kanyang gunita noong araw ng kanilang kasal. Ang amoy ng mga sariwang sampagita, ang puting belo na simbolo ng kanyang kawalan ng malay, at ang mga pangako ni Luis na magkasama silang tatanda sa hirap at ginhawa. Ngunit ang ginhawa ay para lamang kay Luis, at ang hirap ay mag-isang binuhat ni Clara. Nabalik lamang ang diwa ni Clara nang marinig niya ang malakas na tawanan ni Luis at Bella mula sa labas ng teras. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman na siya ang pinagtatawanan ng mga ito. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng mga gamit ni Doña Consolacion, ang tanging tungkulin na nagbibigay pa sa kanya ng dahilan upang gumising sa umaga. Isang lumang kahon ng sapatos ang nakuha ni Clara mula sa ilalim ng kama. Sa loob nito ay ang mga alaala ng kanyang pagsasakripisyo. May mga resibo doon ng mga gamot na binili niya gamit ang sarili niyang ipon noong nagsisimula pa lamang ang negosyo ni Luis. May mga liham ng pasasalamat mula sa mga doktor na siya ang kausap gabi-gabi habang si Luis ay nag-o-overtime umano sa opisina. 8 taon niyang tinalikuran ang kanyang pangarap na maging isang guro upang maging nurse, katulong at bantay sa bahay na ito. Bakit mo pa tinitingnan ang mga basura niyan, Clara? Nagulat si Clara nang makitang nakatayo si Luis sa pintuan, may hawak na baso ng wine at nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri. Ni hindi man lang nito tiningnan ang namamagang tuhod ni Clara o ang pagod sa mga mata nito. Hindi ito basura, Luis. Ito ang katibayan na minsan binuo natin ang buhay na ito ng magkasama. Mahinang sagot ni Clara habang hinahaplos ang isang lumang litrato nila ni Doña Consolacion noong nakakatayo pa ito. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Luis. Kasama. Clara, look at the mirror. Look at those hands. Isang beses mo lang hawakan ang mga kliyente ko sa kumpanya. Pakaisipin na lang kumuha ako ng katulong mula sa palengke. You've become so boring, so common. Habang umaangat ako, nanatili kang nakabaon sa alabok ng bahay na ito. Don't blame me for outgrowing you. Hindi sumagot si Clara. Sa halip, mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kulay ube na folder na itinatago niya sa loob ng kanyang duster. Ang bawat salita ni Luis ay parang lason na unti-unting pumapatay sa huling hibla ng kanyang pag-ibig, ngunit nagpapatatag sa kanyang desisyon na lumaban. Maya-maya pa, isang kakaibang amoy ng nasusunog na papel ang humapti sa ilong ni Clara. Mabilis siyang tumayo at lumabas sa teres. Doon, sa gitna ng isang metal na basurahan, ay may naglalagablab na apoy. Ang tunog ng lumalagutok na apoy ay tila isang mapait na musika habang pinapanood ni Clara sina Luis at Bella. Hawak-hawak ni Bella ang kanilang wedding album, ang album na naglalaman ng bawat sandali ng kanilang sumpaan. Isa-isang pinupunit ni Bella ang mga pahina at inihahagis sa apoy, habang si Luis ay nakanghiting nakatingin, tila ba nasisiyahan sa panunood ng pagtunaw ng kanilang nakaraan. "Stop! Please stop!" sigaw ni Clara.
Ang kanyang boses ay puno ng pait. Akmang susugod siya upang iligtas ang mga litrato. Ngunit mabilis siyang hinawakan ni Luis sa braso. Ang higpit ng pagkahahawak nito ay nag-iwan ng marka sa kanyang balat. Hayaan mo na, Clara. Alabok na lang ang mga yan, malamig na sabi ni Luis. Bagong buhay, bagong mga alaala. Hindi na bagay ang mukha mo sa magandang bahay na ito. Pinanood ni Clara ang huling litrato ng kanilang kasal. Ang bahagi kung saan nakangiti silang dalawa habang nagpapalitan ng singsing. Naunt-unting nilalamon ng apoy hanggang sa maging itim na abo. Ang usok mula sa nasusunog na alaala ay pumasok sa kanyang mga mata na naging dahilan ng kanyang pagluha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Sa gitna ng liwanag ng apoy, nakita ni Clara ang refleksyon ng kanyang sarili sa salamin ng pintuan. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay nakakuyom na ngayon. Ang 8 taon ng alabok na sinasabi ni Luis ay hindi naging dumi sa kanyang pagkatao. Sa halip, ito ang naging pundasyon ng isang galit na handa ng sumabog. Biglang tumunog ang telepono sa loob ng opisina ni Luis. Isang tawag na tila hindi inaasahan ng lalaki dahil agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha nito mula sa pagiging mapagmataas patungo sa pagkagulat. What? Anong ibig mong sabihin na hindi ma-access ang main account? Ang boses ni Luis ay narinig ni Clara mula sa malayo, puno ng kaba. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Kakasimula pa lang nito. Huwag mong isiping nakakulong ka na habang buhay sa hulang ito, Clara. Ang mga ibon, gaano man kaliit, ay may kakayahang lumipad kapag bumukas na ang pinto. Ang mahinang tinig ni Attorney Manuel ay tila isang haplos ng malamig na hangin sa gitna na nag-aapoy na lalamunan ni Clara. Nakatayo sila sa maliit na sulok ng kusina, kung saan ang amoy ng kumukulong sinigang ay nagpapakunwari ng isang normal na hapon. Ngunit walang normal sa buhay ni Clara. Ang bawat singaw ng sabaw ay may kasamang pait ng kanyang mga lihim na luha, at ang bawat hiwa niya sa mga gulay ay may kasamang panginginig ng kanyang mga kamay. Siniot ni Manuel ang isang uniporme ng ahente ng insurance upang makapasok sa bahay nang hindi pinaghihinalaan ni Luis. Sa ilalim ng mga papeles ng pulisiya na nakalatag sa lamesa, dahan-dahang inilabas ni Clara ang kulay ube na folder na nakuha niya mula kay Doña Consolacion. Ang kanyang puso ay naguunahan sa kaba. Ang bawat tibok ay tila isang tambol na nagbababala sa posibleng panganib. Manuel, tingnan mo ito, bulong ni Clara habang pasimpleng itinatago ang folder sa ilalim ng mga dokumento ng insurance. Ito ang nakuha ko kay Mama. Hindi ko maintindihan ang lahat ng nakasulat, pero alam kong mahalaga ito. Huminga ng malalim si Manuel habang mabilis na binabasa ang mga pahina. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalala para sa isang lumang kaibigan, ay unt-unting naging matalas at seryoso. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ay tila isang mabigat na pasanin sa katahimikan ng kusina. Sa labas, narinig ni Clara ang malakas na tawanan ni Luis at Bella sa sala, isang tunog na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang bilanggo sa sariling ang tahanan. Clara, hindi ito basta-basta dokumento, mahinang sabi ni Manuel. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Ito ang orihinal na testamento ni Doña Consolacion bago siya nagkasakit. At dito sa dokumentong ipinapapirma sa iyo ni Luis, ito ay isang malaking panloloko. Ginamit niya ang mga peking papeles para ilipat ang lahat ng ari-arian ni Mama sa pangalan niya, habang ikaw ay ginagawa niyang tagapang-alaga na walang anumang legal na proteksyon. Naramdaman ni Clara ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing walang tulog para alagaan ang biyenan, ay ginamit ni Luis upang pagyamanin ang kanyang sarili at ang kanyang kabit. Ang hawla na kinaroroonan niya ay hindi lang gawa sa mga dingding ng bahay na ito, kundi gawa sa mga kasinungalingan at legal na panlilinlang. Anong ibig mo sabihin?
Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ibig sabihin ba nito, ang bahay na ito ay hindi kay Luis, Clara? Pagpuputol ni Manuel. Sa ilalim ng testamentong ito, ang lahat ng ari-arian, pati na ang kontrol sa kumpanya, ay nakapangalan sa iyo bilang tanging tagapagmana kung sakaling hindi na makapagpasya si Doña Consolacion. Ninanakawan ka ni Luis, Clara. Hindi lang ng dangal, kundi ng lahat ng nararapat para sa iyo at sa kalusugan ni Mama. Isang biglang takot ang gumuhit sa mukha ni Clara. Ang kanyang 8 taon ng pananahimik at pagtitiis ay tila isang malaking pagkakamali. Ngunit sa gitna ng takot na yon, may isang bagong damdamin na sumibol. Isang matalim, naggalit na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang pipit sa loob ng hawla ay nagsisimula ng matutong tumuka sa mga rehas. Tutulungan kita, Clara, pangako ni Manuel, habang hinahawakan ng mabilis ang kamay ng babae upang magbigay ng lakas. Kailangan nating kumuha ng ebidensya ng kanyang embezzlement sa kumpanya. Kapag nakuha natin yon, hindi lang siya mawawalan ng pera, mabubulok siya sa kulungan. Ngunit bago pa makasagot si Clara, narinig nila ang tunog ng tahong ng sapatos na papalapit sa kusina. Ang bawat hakbang ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis na itinago ni Clara ang folder sa loob ng oven, habang si Manuel ay agad na nagkunwaring nagpapaliwanag tungkol sa insurance. Pumasok si Bella sa kusina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Tiningnan niya si Manuel mula ulo hanggang paa bago bumaling kay Clara nang may mapang-uyam na ngiti. Masyadong matagal yata ang pagpapaliwalag ng insurance na ito, Clara. Sabi ni Bella habang dinadampot ang isang piraso ng hiniwang gulay at kinakain ito ng walang galang. O baka naman may iba kayong pinag-uusapan na hindi alam ni Luis? Huminto ang mundo ni Clara. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang nakatingin sa mga mata ni Bella na puno ng mali siya. Ang panganib ay hindi na lang isang banta. Ito ay nasa harap na niya, handang sirain ang huling pagkakataon niya para sa kalayaan. Kailangan ko lang siguraduhin ang proteksyon para kay Mama, mahinang sagot ni Clara. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses sa kabila ng panghinginig ng kanyang tuhod. Lumapit si Bella kay Clara. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa hangin. Siguraduhin mo lang, Clara. Dahil kapag nalaman kong may ginagawa kang kalokohan sa likod ni Luis, sisiguraduhin kong sa kalsada ka na magpapaliwanag. Tumalikod si Bella at lumabas. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, huminto siya at lumingon muli. By the way, Clara, may nawawalang folder sa opisina ni Luis. Isang kulay ube na folder. Baka naman nakita mo habang naglilinis ka? Naiwan si Clara at Manuel sa gitna ng kusina. Ang tanghing naririnig ay ang malakas na pagkulo ng sabaw na tila ba sumasalamin sa kaguluhan at panganib na papalapit sa kanilang dalawa. Ang sarap ng luto mo, Clara. Sayang. Hindi ka na bagay na umupo sa lamesang ito kasama ang mga panauhin. Ang boses ni Bella ay parang malapot na lason na pilit ipinapalamon kay Clara sa harap ng mga kasosyo sa negosyo ni Luis. Nakatayo si Clara sa gilid, may hawak na pitsel ng tubig, habang ang kanyang mga paa ay kumakirot mula sa maghapong pagtayo. Ang amoy ng kare-kare na siya mismo ang nagluto ay hindi na nagbibigay ng gutom sa kanya. Sa halip, ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang bagong katayuan, isang anino sa sarili niyang tahanan. Humarap si Luis sa kanyang mga bisita. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagkukunwari. Pasensya na kayo, my wife, si Clara, ay mas komportable rito sa kusina at sa pag-aalaga kay Mama. She's very dedicated, you know. Parang pamilya na rin ang turing namin sa kanya. Narinig ni Clara ang marahang bulungan at tihim ng mga bisita. Ang hiya ay parang isang mainit na agos na dumaloy sa kanyang mga pisingi. Ang salitang parang pamilya ay isang malupit na biro mula sa lalaking pinangakuan siyang magsasama habang buhay. Ngunit hindi siya kumibo. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa pitchel hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko.
Sa bawat paglunok niya ng pait, nararamdaman niya ang bigat ng folder na nakatago sa silid ni Donna Consolacion, ang kanyang tanging sandata. Clara, punan mo ang baso ni Mr. Sanchez. Utos ni Luis. Ang boses nito ay walang bahid ng pagkilala sa kanilang nakaraan. At pagkatapos, dalhan mo na ng pagkain si Mama sa kwarto. Masyado ka nang matagal dito. Baka nakakalimutan mo ang iyong obligasyon. Dahan-dahang lumapit si Clara sa lamesa. Habang isinasalin ang tubig, aksidenteng nadampian ng kanyang manggas ang braso ni Bella. Agad na tumili ang babae. Tila ba nadikitan siya ng isang nakakahawang sakit. Careful! Ang dumi-dumi ng duster mo. Baka mansahan mo ang damit ko. Asik ni Bella habang pinapagpagan ang kanyang mamahaling lace dress. Luis, I told you, she needs a proper uniform. Hindi bagay ang ganyang itsura sa ganitong piging. Pasensya na, Bella. Masyado lang sigurong pagod si Clara sa paglilinis ng kubeta kanina. Malamig na tugon ni Luis na naging sanhi ng malakas na tawanan ng mga bisita. Tumalikod si Clara. Ang bawat hakbang niya palayo sa hapagkainan ay tila paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Pumasok siya sa silid ni Doña Consolacion, kung saan ang tanghing liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na lamp sa tabi ng kama. Doon, sa katahimikan ng silid, nakita niya ang kanyang biyenan na nakatingin sa pinto. Ang mga mata ng matanda ay basa ng luha. Hush, Mama! Huwag na po kayong umiyak! Bulong ni Clara habang dahan-dahang pinapakain ang matanda. Naririnig niyo po ba sila? Akala nila ay talo na tayo. Akala nila ay mananatili tayong ganito habang buhay. Isang mahinang ungol ang kumawala sa lalamunan ni Doña Consolacion. Isang tunog na puno ng pait at pagsisisi. Hinawakan ni Clara ang maninginig na kamay ng matanda. Huwag po kayong mag-alala. Ang bawat salitang binitawan nila ngayon ay magsisilbing laso na papatay sa kanila balang araw. Malapit na po, Mama. Malapit na. Habang inililigpit ni Clara ang pinagkainan ni Donna, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng opisina ni Luis na nasa kabilang dako ng pasilyo. Dahil sa katahimikan ng gabi, malinaw na umabot sa kanyang pandinig ang boses ni Luis na tila may kausap sa telpono. Yes, I know. I'll transfer the funds tonight. Ang boses ni Luis ay mabilis at puno ng kaba. Kailangang mawala ang bakas ng transaksyon bago ang audit sa susunod na linggo. Don't worry, walang nakakaalam. Ang asawa ko? Wala siyang alam sa kahit ano. She's too busy wiping floors and changing diapers. Napatigil si Clara. Ang pizza na hawak niya ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang kamay. Narinig niya ang pag-ungol ng hangin sa labas, ngunit mas malakas ang tibok ng kanyang puso. Isang malaking halaga ng pera ang nawawala at alam ni Clara na ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Odette, bulong ni Clara sa sarili. Gagamitin mo ang pera ni Mama para sa luho niyo ni Bella, Luis? Hindi mo alam na bawat dumi na iniwan mo sa mga papeles, 8 taon ko ring pinag-aralan. Biglang gumukas ang pinto ng silid ni Doña Consolacion. Nakatayo doon si Bella, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim. May hawak siyang isang baso ng alak at may mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi. Anong binubulong-bulong mo riyan, Clara? Tanong ni Bella habang dahan-dahang pumasok sa loob. Kanina ko pa napapansin, masyado kang naglalagi sa kwartong ito. Maitinatago ka ba rito na hindi namin dapat malaman? Humakbang si Bella patungo sa kama ni Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa bawat sulok ng silid. Ang puso ni Clara ay tila hihinto sa pagtibok nang makita niyang malapit nang maabot ni Bella ang unan kung saan nakatago ang kulay ube na folder. May itinatago ka rito, hindi ba, Clara? Ang boses ni Bella ay tila isang malat na kalmot sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang lumapit ang babae sa kama ni Doña Consolacion, ang kanyang mga daliri na may mahahabang kuko ay akmang hahawak sa una ng matanda. Ramdam ni Clara ang paghinto ng pintig ng kanyang puso. Ang kulay ube na folder ay naramdaman niyang tila ba nag-aapoy sa ilalim ng kumot, isang lihim na sapat na upang baguhin ang lahat. Ang tanging itinatago ko rito ay ang sakit na idinudulot niyo sa amin.
Mahinang tugon ni Clara. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit matatag. Mabilis siyang humakbang at hinawakan ng isang baso ng gatas sa lamesa. Sa isang sadyang pagkilos, hinayaan niyang madulas ang baso. Narinig ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig, at ang gatas ay kumalat sa paanan ni Bella. Ang matinis na sigaw ni Bella ay bumalot sa silid, habang pilit nitong inilalayo ang kanyang mamahaling sapatos sa basang sahig. "Ano ba? Napakagaga mo talaga, Clara!" Asik ni Bella, habang tinitingnan ang mansa sa kanyang damit. "Tingnan mo ang ginawa mo! This dress costs more than your life!" Dahil sa inis at pagkadiri, mabilis na lumabas si Bella upang maglinis. Iniwan si Clara na nanginginig ang buong katawan. Agad na nilapitan ni Clara ang biyenan at kinuha ang folder. "Salamat, Mama," bulong niya habang nakikita ang pag-aalala sa mga mata ng matanda. Kailangan nating magmadali. Nang mag-umaga na, atiyak ni Clara na mahimbing na ang tulog ni na Luis at Bella. Pagkatapos ng kanilang pag-iinom, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay tila ba isang pagsusulit sa kanyang lakas ng loob. Ang dilim ng pasilyo ay tila mga kamay na gustong humila sa kanya pabalik. Ngunit ang mukha ni Doña Consolacion ang nagtulak sa kanya pasulong. Pumasok siya sa opisina ni Luis. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay nanghingibabaw sa loob. Sa tulong ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, sinimula ni Clara ang paghahanap. Binuksan niya ang laptop ni Luis. Ang password na Bea2024 ay madaling hulaan. Isang katotohanang muling nagpaalala sa kanya ng kanyang kawalan ng halaga sa asawa. Ngunit ang nakita niya sa loob ng mga folder ay hindi lang mga usapan ng pagtataksil. Nakita niya ang mga spreadsheet ng kumpanya. Ang mga numero ay tila mga buhay na saksi sa kasamaan ni Luis. Daan-daang libong piso ang inilipat sa isang personal na account sa ibang bansa. Ang mga pondo na dapat ay para sa gamot ng biyenan at sa kinabukasan ng kanilang tahanan ay unting ninangalngal ng kasakiman ni Luis. "Magnanakaw ka," bulong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit, habang mabilis na kinokopya ang mga file sa isang maliit na flash drive na ibinigay ni Manuel. Sa gitna ng kanyang paghahanap, may isang dokumentong nakakuha ng kanyang atensyon sa loob ng isang lihim na drawer. Isang lumang titulo ng lupa. Dahan-dahan niya itong binuksan at doon, ang kanyang mundo ay tila muling nayanig. Ang bahay na ito, ang bahay na banta ni Luis na kukunin sa kanya, ay hindi kailanman naging sa asawa niya. Nakasulat sa titulo ang pangalan ni Doña Consolacion at may isang kalakip na dokumento ng Donation Inter Vivos na nilagdaan ng matanda 8 taon na ang nakalilipas. Inilipat ni Doña Consolacion ang bahay sa pangalan ni Clara bilang regalo sa kanilang kasal. Ngunit itinatago ito ni Luis. Naramdaman ni Clara ang pagtulo ng mainit na luha sa kanyang mga pisingi. Hinaplos niya ang dokumento, ang papel na tila ba nagtataglay ng init ng pagmamahal ng kanyang biyenan. 8 taon siyang namuhay sa takot na mawala ng matitirhan, nang hindi nalalamang sa kanya pala ang lahat ng ito. Ang bawat pagsisikap ni Luis na iparamdam na siya ay walang halaga ay isang malaking kasinungalingan upang masakop ang kanyang pag-aari. "Hindi mo ito makukuha sa akin, Luis," ang kanyang sumpa sa gitna ng kadiliman. "Hindi mo na ako kailanman muling matatakot." Ngunit sa gitna ng kanyang panunumpa, isang biglang tunog ng pagpihit ng doorknob ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang pumasok sa silid na lumika ng isang mahabang anino sa sahig. "Clara, anong ginagawa mo rito sa dilim?" Ang boses ni Luis ay puno ng pagduda at banta. Nakatayo ito sa pintuan, magulo ang buhok at nanlilisik ang mga mata. Ang puso ni Clara ay tila gustong tumalon palabas sa kanyang dibdib habang mahigpit niyang hawak ang flash drive sa loob ng kanyang palad. "Anong ginagawa mo rito sa dilim, Clara? Magnanahaw ka na rin ba ngayon?" Ang boses ni Luis ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng opisina.
Nanigas ang buong katawan ni Clara. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa maliit na flash drive na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyo na humahampas sa kanyang dibdib, mabilis at masakit. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumatama sa likuran ni Luis, na nagmuhang isang higanting anino na handang lumamon sa kanya. Naghahanap lang ako ng lumang reseta ni Mama Luis. Mahinang sagot ni Clara. Pilit na pinapatatag ang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang tuhod. Inutusan ako ng nurse kanina dahil kailangang palitan ang dosage ng kanyang maintenance. Akala ko ay nandito sa drawer mo ang mga lumang records. Humakbang si Luis palapit. Ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng lumang papel sa loob ng silid. Dinampot niya ang isang baso sa lamesa at itinuon ang kanyang mapanuring mga mata kay Clara. Sa isang saglit, dumaan ang kaba sa isip ni Clara. Paano kung makita ni Luis ang bukas na laptop? Paano kung mapansin niya ang titulo ng lupa na bahagyang nakalabas sa drawer? Reseta? Uyam na tawa ni Luis habang sinusuri ang muka ng asawa. O baka naman naghahanap ka ng barya na nanakawin mo? Ganyan ka na ba kadesperada, Clara? Alam mo, ang maskara ng pagiging martir mo ay unti-unti nang natatanggal. Huwag mong isiping hindi ko alam ang mga ginagawa mo sa likod ko. Isang malakas na hampas ng hangin sa labas ang nagpasara sa bintana, na lumika ng isang nakabibinging tunog sa loob ng silid. Hindi kumurap si Clara. Sa gitna ng takot, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig sa kanyang puso. Ang lalaking ito, na dati niyang tinitingala, ay isa na lamang estrangjero na puno ng kasamaan. Wala akong ninanahaw sa iyo, Luis. Dahil sa totoo lang, wala ka namang pag-aari na hindi galing sa pawis at dugo ni Mama. Matapang na sabi ni Clara, isang sagot na nagpangit-neget sa bagang ni Luis. Bago pa makasagot si Luis, pumasok si Bella sa silid, nakasuot na isang manipis na nightgown at may hawak na pamaypay. Ang kanyang mga mata ay naglalayag sa pagitan ni Luis at Clara, puno ng malisya at selos. Luis, why are you wasting your time with this woman? Asik ni Bella habang kumakapit sa braso ni Luis. Let her be. Siguro ay nagnanahaw lang yan ng mga alaala, habil alam niyang wala na siyang lugar sa buhay mo. Tara na, antok na ako. Tumingin muli si Luis kay Clara, nang may huling banta bago sumama kay Bella. Naiwan si Clara sa dilim. Ang kanyang hininga ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Mabilis niyang kinuha ang flash drive at ang titulo. Itinatago ang mga ito sa loob ng kanyang duster. Alam niyang hindi na siya ligtas sa loob ng bahay na ito. Ang bawat sulok ay may mata, at ang bawat pader ay may pandinig. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw sa bakuran, muling nakita ni Clara si Attorney Manuel. Kunyari ay nagdidilig si Clara ng mga halaman malapit sa bakod, habang si Manuel ay nakatayo sa kalsada, nagpapanggap na may tiniting ng mapa. Manuel, nakuha ko na! Bulong ni Clara habang pasimpleng iniabot ang isang maliit na supot ng plastik sa pagitan ng mga rehas ng bakod. Nandyan ang flash drive at ang kopya ng titulo. Totoo ang hinala natin. Sa akin nakapangalan ang bahay na ito. Mag-iingat ka, Clara. Mabilis na sagot ni Manuel habang itinatago ang supot sa loob ng kanyang bag. Masyado nang matalas ang tingin sa akin ng mga tauhan ni Luis. Huwag kang gagawa ng anumang hakbang na maglalagay sa iyo sa panganib. Kaunting tiis na lang, mailalabas na natin ang warrant laban sa kanya. Ngunit sa itaas ng teres, hindi alam ng dalawa na may nakamasid. Si Luis, na may hawak na binocular, ay nakatitig sa kanila mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagkakakuyom. Sinong lalaking yan? Bulong ni Luis sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pot. Akala mo ba ay maloloko mo ako, Clara? Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin ng ganun lang? Bumaba si Luis at hinarap si Clara sa gitna ng hardin. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa tuyong damo ay parang mga babala ng isang paparating na trahedya.
Hinablot niya ang braso ni Clara ng matindi, na naging sanhi ng pagtapon ng hawak nitong timba ng tubig. Sino ang lalaking kausap mo sa bakod, Clara? Huwag mo akong magawang lokohin, dahil alam ko ang amoy ng pagtataksil. Sigaw ni Luis. Ang kanyang mukha ay halos idikit na niya sa mukha ni Clara. Natingala si Clara sa kanyang asawa. Ang tubig na tumalsik sa kanyang mukha ay tila mga luha ng langit. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanghamong titig. Anong pakiramdam, Luis? Tanong ni Clara. Ang boses ay puno ng uyam. Anong pakiramdam na paghinalaan ng taong akala mo ay pagmamay-ari mo? Masakit ba? O baka naman natatakot ka lang na mawala ang lahat ng ninakaw mo? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clara na naging sanhi ng kanyang pagkabuwal sa lupa. Ngunit sa halip na umiyak, dahan-dahan siyang tumingala at numiti ng may pait. Sampalin mo pa ako, Luis. Dahil bawat sakit na ibinibigay mo ay dagdag na taon sa kulungang naghihintay sa iyo. Natigilan si Luis, ngunit ang kanyang galit ay lalong nag-alab. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Hello? Guard? I want that man in the blue shirt arrested. Ngayon din! At ikaw, Clara, hinding-hindi ka na makakalabas ng bahay na ito. Hindi sapat ang isang sampal para burahin ang 8 taon ng aking pagtitiis, Luis. Dahil sa bawat hapdi ng aking pisingi, lalong tumitibay ang aking loob na tapusin ang lahat ng ito. Ang boses ni Clara ay isang pabulong na sumpa, habang nakatingin siya sa sariling refleksyon sa salamin ng banyo. Namamaga ang kanyang kanang pisngi, ang kulay nito ay unt-unting nagiging lila, na tila ba isang pasa sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa likod ng sakit, may isang apoy sa kanyang mga mata na hindi kailanman nakita ni Luis. Ang apoy ng isang taong wala nang natitirang takot dahil wala na ring natitirang mawawala. Ikinulong siya ni Luis sa loob ng silid ni Doña Consolacion. Nakapinad ang pinto mula sa labas at narinig niya ang pag-ikot ng susi na tila ba isang hatol ng pagkakaalipin. Sa labas ng bintana, ang langit ay nagsimulang magdilim. Ang mga ulap ay nagtipon-tipon at hindi nagtagal ay narinig ang ritmo ng mga patak ng ulan na humahampas sa bubong na yari sa yero. Ang tunog na yon, na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay tila isang babala ngayon nang paparating na unos sa loob ng tahanang ito. Lumapit si Clara sa kama ng kanyang binan. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang suklay at sinimulang ayusin ang puting buhok ng matanda. Isang payapang gawain sa gitna ng kaguluhan. Sa kabila ng sarili niyang sakit, ang kanyang bawat galaw ay puno ng lambing. Ang bawat hagod ng suklay ay isang panalangin, isang pasasalamat sa tanging tao na tunay na nakakita sa kanyang halaga. Mama, malapit na po tayong lumabas sa dilim. Bulong ni Clara habang pinupunasan ang isang patak ng luha na gumulong sa kulubot na pisingi ng matanda. Salamat po sa lahat. Salamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Kahit na wala akong maibigay, kundi ang aking paglilingkod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga daliri ni Doña Consolacion ay muling gumalaw. Hinawakan ng matanda ang dulo ng duster ni Clara. Isang mahina, ngunit malinaw na tunog ang kumawala sa tuyong lalamunan ng binan. Ma! Napatigil ang mundo ni Clara. Ang pagsubok ni Doña Consolacion na magsalita ay tila isang himala na nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na lakas. Niyakap niya ang matanda. Ang init ng kanilang pagmamahalan ay naging panangga laban sa lamig ng gabi at sapot ng mga tao sa labas ng pintong iyon. Narinig ang mabibigat na yabag sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila ba pagdurog sa katahimikan. Bumukas ang pinto at pumasok si Luis. May hawak na baso ng alak at may mapang-uyang na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. Napakaganda ng eksenang ito, sabi ni Luis habang sumasandal sa hambanong pinto. Ang dalawang pabigat sa buhay ko, nagdadalamhati. Huwag kang mag-alala, Clara.
Hindi na magtatagal ang paghihirap nyo. Nalaman ko na kung sino ang lalaking kausap mo. Isang abogado na gipit sa pera? Akala mo ba ay matatakot mo ako sa pamamagitan niya? Hindi lumingon si Clara. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos sa kumot ni Doña Consolacion. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na hindi matibag-tibag ni Luis, na lalong napainit sa ulo ng lalaki. Huwag mo akong talikuran kapag kinakausap kita, sigaw ni Luis, na naging sanhi ng pagtalsik ng ilang patak ng alak sa sahig. Bukas, maghanda ka na. May mga bibisita rito. Ibebenta ko na ang bahay na ito sa isang investor. At ikaw, kasama ang matandang ito, ay ililipat ko sa isang malayong pasilidad sa probinsya. Doon kayo mabulok na dalawa. Dahan-dahang humarap si Clara kay Luis. Ang kanyang muka ay kasing lamig ng ulan sa labas, ngunit ang kanyang boses ay matalim. Ibebenta mo ang bahay, Luis? Sigurado ka ba na may karapatan kang ibenta ang isang bagay na hindi naman sa'yo? Isang malakas na tawa ang kumawala kay Luis. Sa akin ang lahat ng ito, Clara. Lahat ng nakikita mo ay bunga ng talino ko. Bukas, pagkatapos pirmahan ng mga papeles, wala na kayong matutuluyan. Iyan ang huling pagsubok na ibibigay ko sa iyo. Tingnan natin kung saan pupulutin ang inner strength na ipinagmamalaki mo. Tumalikod si Luis at muling nilock ang pinto. Ang tunog ng kanyang pag-alis ay hinaluan ng muling paglakas ng ulan sa bubong. Sa gitna ng kadiliman ng silid, naupo si Clara sa tabi ng kama. Kinuha niya ang maliit na relo sa kanyang bisig. May ilang oras na lang ang natitira bago sumikat ang araw. Ang tunog ng ulan ay tila isang orasan na nagbibilang ng bawat sandali patungo sa katotohanan. Alam ni Clara na bukas, hindi lang ang bahay ang magbabago ng may-ari, kundi ang tadhana ng bawat taong nananahan dito. Bukas, Luis! Bulong ni Clara habang nakatingin sa kadiliman ng bintana. Bukas! Malalaman mo kung sino ang tunay na magnanakaw. Ang gabi ay puno ng kislap ng mga ilaw at tunog ng tawanan. Ngunit sa loob ng dibdib ni Clara, ang katahimikan ay tila isang nagbabadyang pagsabog. Ang malaking sala ng kanilang tahanan ay napupuno ng mga piling panauhin. Mga negosyante, mamumuhunan, at mga taong ang tanging batayan ng halaga ay ang kapal ng pitaka. Lahat sila ay narito upang saksihan ang pagtatagumpay ni Luis, ang lalaking sa paningin ng mundo ay isang matagumpay na anak at asawa. Ngunit sa paningin ni Clara ay isang magnanakaw ng dangal. Nakasandal si Clara sa pader ng madilim na pasilyo. Pinapanood mula sa malayo ang kislap ng mga kristal na baso na tila ba nangungutya sa bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng 8 taon. Ang amoy ng mamahaling alak at mga hiningang amoy tabako ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak, isang nakakalasing na timpla na nagpapakunyari ng kasaganaan. Sa gitna ng sala, nakatayo si Luis. Suot ang isang itim na tuxedo na tila ba bago pa lang, habang si Bella ay nakakapit sa kanyang braso gaya ng isang linta. Suot ang mga alahas na alam ni Clara na binili gamit ang perang dapat ay pambili ng gamot ni Doña Consolacion. Ladies and gentlemen, ang boses ni Luis ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pagmamalaki. Tonight is not just about business. It is about moving forward. As I sign this contract with Mr. Chen, I am not just selling a property. I am opening a new chapter of my life. Isang buhay na malaya sa mga pabigat ng nakaraan. Narinig ni Clara ang marahang palakpakan. Ramdam niya ang pagkirot ng kanyang puso, hindi dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi habel sa labis na pagkakasuka sa kapal na mukha ng lalaking ito. Dahan-dahan siyang humakbang palabas ng dilim. Ang bawat yabag ng kanyang mga paang nakayapak ay tila ba nagdadala ng bigat ng 8 taon ng pagtitiis. Ang kanyang simpleng duster na may mansa pa ng gamot ay isang matinding insulto sa karangyaan ng piging na iyon. Ang kontratatang yan, Luis, hinding-hindi mo mapipirmahan. Mahina, ngunit matatag na sabi ni Clara. Tumigil ang tawanan.
Lahat ng mata ay nabaling sa kanya. Nakita ni Clara ang biglang pagbabago sa mukha ni Luis. Mula sa pagiging mapagmataas, ito ay naging isang halo ng gulat at matinding galit. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga titig ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Clara. Clara, what are you doing here? I told you to stay in the room. Sigaw ni Luis. Ang kanyang boses ay pilit na itinatago ang kaba. Humakbang siya palapit at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Clara, pilit itong hinihila palayo sa paningin ng mga tao. Umalis ka rito! You're embarrassing me! Huwag mo akong hawakan! Ang boses ni Clara ay tumaas, sapat na upang marinig ng lahat. Ang tanging nakakahiya rito, Luis, ay ang pagkukunywari mo. Ang pagpapakita mo ng yaman na hindi naman sayo. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng bahay. Pumasok si Attorney Manuel, suot ang kanyang barong Tagalog, kasama ang 3 lalaking nakauniporme ng pulis. Ang tunog ng kanilang sapatos sa makintab na sahig ay tila ba tunog ng paparating na hustisya? Mr. Luis Montenegro, ang boses ni Manuel ay malamig at formal. I am Attorney Manuel Santos, representative of Doña Consolacion Montenegro and Mrs. Clara Montenegro. We are here to serve a court order. Anong kaguluhan ito? Sigaw ni Bella. Ang kanyang mukha ay namumutla na sa ilalim ng makapal na makeup. Luis, paalisin mo sila. This is our party. Hindi niyo pag-aari ang party na ito at lalong hindi niyo pag-aari ang bahay na ito, sabi ni Manuel habang inilalatag ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa sa tapat mismo ng mga investors. Ito ang orihinal na titulo ng lupa at bahay. Ayon sa kasulatan, ang ari-ariang ito ay nakapangalan kay Clara Montenegro mula pa noong 8 taon ang nakalilipas. At narito rin ang mga ebidensya ng embezzlement mula sa kumpanya. Ang mga pondong inilipat mo sa iyong personal na account, Luis. Nanlamig ang buong silid. Ang mga panauhin ay nagsimulang maglayuan kay Luis na tila ba meron itong nakakahawang sakit. Nakita ni Clara ang unti-unting pagbagsak ng balikat ni Luis. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nanginghinig hanggang sa mabitawan niya ito. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila ba simbolo ng pagkadurog ng lahat ng kanyang mga plano. Hindi totoo yan. Paka na lang yan ang babaeng yan dahil ayaw niyang makipaghiwalay, sigaw ni Luis. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Lumapit si Clara kay Luis. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Mga matang dati ay puno ng paghanga. Ngunit na yon ay puno na lamang ng pot at awa. 8 taon kitang pinagsilbihan, Luis. 8 taon kong tiniis ang lahat dahil akala ko ay mahal mo ako. Pero ang totoo, ginawa mo lang akong alipin sa sarili kong bahay, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ngayon, Luis, oras na para ikaw naman ang makaranas kung paano mawalan ng lahat. Inilabas ng mga pulis ang posas. Ang tunog ng bakal na nagtatagpo ay tila ba ang huling tuldok sa kabanata ng kanilang pagsasama. Sa harap ng lahat ng mga taong pinagmalakihan niya, si Luis ay pinusasan at pilit na inilabas ng bahay. Si Bella naman, nang makitang wala ng pakinabang, ay mabilis na kinuha ang kanyang bag at pilit na tumakas. Ngunit hinarang din siya ng mga otoridad para sa questionable niyang kaugnayan sa mga nakaw na pondo. Naiwan si Clara sa gitna ng sala, hingal at pagod, habang ang mga panauhin ay isa-isang nagsisiyalisan ng may kasamang bulungan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Clara ang isang mahinang haplos sa kanyang likuran. Si Manuel. Tapos na, Clara. Malaya ka na. Mahinang sabi ni Manuel. Tumingala si Clara sa kisame ng bahay. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay malayang dumaloy. Ang gabi ay madilim pa rin. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, naramdaman ni Clara na hindi na siya takot sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang biglang takot ang pumasok sa kanyang isip. Si Mama! Mabilis na tumakbo si Clara patungo sa silid ni Doña Consolacion. Clara, sandali!
Mag-usap tayo. Pamilya tayo, hindi ba? Ang boses ni Luis ay puno ng desperasyon. Isang tunog na malayo sa mapagmataas na tono na ginagamit niya nitong mga nakaraang taon. Habang hinititila siya ng 2 pulis palabas ng malaking pintuan ng bahay, ang kanyang mga paa ay pilit na kumakapit sa makintab na sahig. Ang sahig na ilang beses na nilunod ni Clara sa pawis at pagod para lamang panatilihing malinis. Ang mga posa sa kanyang mga kamay ay lumilika ng isang malamig na tunog ng pagkakalapit ng mga bakal. Isang ingay na tila ba huling hatol sa kanyang mga kasalanan. Tumayo si Clara sa may pintuan. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Hindi niya nararamdaman ang saya na inaasahan niya. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na pagod, na tila ba ang walang taon ng pagtitiis ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat sa isang saglit. Pinanood niya ang lalaking dating niyang sinasamba, na ngayon ay nagmamakaawa sa kanyang paanan. Ang mukha ay basa ng luha at pawis. Nawala na ang kinang ng isang matagumpay na negosante. You loved the service I gave, Luis. You never loved me. Mahinang sagot ni Clara, ang kanyang boses ay walang panginginig. Ang pamilya ay hindi nagtataksil. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw. Ngayon, mararanasan mo ang lamig ng rehas na kasing lamig ng puso mo. Sa kabilang dako, si Bella ay pilit na kumakawala sa hawak ng isang babaeng pulis. Ang kanyang mamahaling lace dress ay gusot-gusot na at ang kanyang buhok na dati ay maayos na maayos ay nakasabog na sa kanyang muka. Sinubukan niyang itago ang isang maliit na pouch sa loob ng kanyang bag, ngunit mabilis itong nakuha ng mga awtoridad. Ito ang mga alahas na binili ni Luis gamit ang pera ng kumpanya, sabi ng pulis habang sinusuri ang nilalaman ng pouch. Wala akong kinalaman dyan. Si Luis ang nagbigay niyan sa akin. Sigaw ni Bella. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng takot. Lumingon siya kay Luis nang may matinding galit. Kasalanan mo ito, Luis. Sabi mo ay matalino ka. Sabi mo ay hindi tayo mahuhuli. Napakawalang kwenta mo. Ang panunuya ni Bella ay tila isang huling saksak sa pride ni Luis. Nakita ni Clara kung paano nanliit si Luis habang ang babaeng pinagpalit niya sa kanyang asawa ay tinatalikuran siya sa gitna ng unos. Ito ang karma na hindi kailanman inasahan ni Luis. Ang maiwang mag-isa sa dilim ng kanyang sariling mga maling desisyon. Nang tuluyan ng mailabas ang dalawa at dinala sa naghihintay na sasakyan ng pulis, ang paligid ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang tunog ng papalayong sirena ay tila isang awit ng paglaya na umaalingaw-ngaw sa buong subdivision. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Clara habang dahan-dahang isinasara ang malaking pinto. Naglakad siya patungo sa kanyang silid. Hindi ang maliit na kwarto sa likod na itinakda ni Luis para sa kanya, kundi ang kanilang master bedroom. Pumasok siya sa loob at tiningnan ang malaking salamin. Doon, nakita niya ang isang babaeng hindi na niya halos makilala. Ang kanyang duster ay luma at kupas. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang ng madalian. At ang kanyang balat ay tila nawala ng sigla. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang lumang duster. Ang tela na tila ba naging bahagya na ng kanyang pagkakaalipin. Itinapon niya ito sa basurahan nang walang pag-aalinlangan. Binuksan niya ang cabinet at kinuha ang isang bagong damit na binili niya sa tulong ni Manuel ilang araw na ang nakalilipas. Isang simpleng asul na dress na tila kulay ng kalangitan pagkatapos ng bagyo. Habang isinusuot ang damit, naramdaman ni Clara ang dahan-dahang pagbabalik ng kanyang dignidad. Isinuot niya ang kanyang tsinelas at lumapit muli sa salamin. Inayos niya ang kanyang buhok at pinunasan ang huling bakas ng luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, ang nakikita niya sa salamin ay hindi isang martir, kundi isang babaeng handa ng simulan ang sarili niyang buhay. Lumabas siya ng silid at tumungo sa kwarto ni Doña Consolacion. Nakita niya ang matanda na mahimbing na natutulog. Ang mukha ay tila mas payapa kaysa noong mga nakaraang araw. Lumapit si Clara at hinalikan ang noo ng kanyang binan. Wala na sila, Mama, bulong niya.
Tayo nga lang muli. At sa pagkakataong ito, wala nang mananakit sa atin. Naupo si Clara sa tabi ng bintana. Pinapanood ang dahan-dahang pagsikat ng buwan sa pagitan ng mga ulap. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging mas presko. Nawala na ang mabigat na presensya ng panlilinlang. Alam ni Clara na bukas, marami pa siyang kailangang asikasuhin. Ang kumpanya, ang mga legal na dokumento, at ang pagpapagaling ng kanyang sariling puso. Ngunit para sa gabing ito, sapat na ang katahimikan. Sapat na ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Ang paglaya ay hindi lamang ang pag-alis ni Luis sa kanyang buhay, kundi ang muling pagtuklas ni Clara sa kanyang sariling lakas na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng alabok ng pagsasakripisyo. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang bagong pangako. Isang malambot na liwanag na dahan-dahang humahaplos sa mga duming iniwan ng nagdaang bagyo. Nakatayo si Clara sa gitna ng kanyang harden. Suot ang isang malapad na sombrero at mga guwantes na pang-harden. Ang mga damo sa paligid ay matataas na at magulo. Tila ba sumasalamin sa 8 taon ng kapabayaan sa kanyang sariling kapakanan. Sa bawat bunot niya ng mga ligaw na damo, naramdaman niya ang dahan-dahang pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Ang bawat punla ng mga bagong rosas at sampaguitan na inilalagay niya sa lupa ay isang simbolo ng kanyang muling pagsilang. Ang amoy ng basang lupa at ang sariwang simoy ng hangin ay tila naghuhugas sa mga pait na iniwan ni na Luis at Bella. Hindi na siya nagmamadali. Wala na ang takot na baka may magalit kung hindi agad nakahain ng pagkain o kung may kaunting alikabok sa lamesa. Ngayon, ang oras ay pag-aari na niya. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang tawag mula sa loob ng bahay. Mabilis siyang pumasok at nagtungo sa silid ni Doña Consolacion. Sa ilalim ng malalambot na kortina, ang kanyang biyenan ay nakahiga ng payapa. Ngunit sa paglapit ni Clara, napansin niya ang isang kakaibang katahimikan sa silid. Isang katahimikang hindi nakakabigla, kundi puno ng kapayapaan. Hinawakan ni Clara ang kamay ng matanda. Ito ay malamig na, ngunit ang mukha ni Doña Consolacion ay may bakas ng isang maliit na ngeti. Tila ba nakita na nito ang liwanag na matagal na nitong hinahanap. Ang huling hininga ng matanda ay dahan-dahang kumawala, gaya ng isang kandilang nauubusan na ng mitsa pagkatapos magbigay ng liwanag sa isang madilim na silid. Walang iyak, walang hiyaw, tanging ang marahang tunog ng hangin sa labas ang naging saksi sa pag-alis ng isang babaeng naging pundasyon ng buhay ni Clara. "Salamat, Mama!" bulong ni Clara habang dahan-dahang ipinipikit ang mga mata ng biyenan. "Salamat sa huling regalong ibinigay niyo sa akin. Ang pagkakataong makatayo sa sarili kong mga paa." Ang libing ay naging simple, ngunit puno ng dangal. Walang malaking piging, walang mga peheng kaibigan ni Luis. Tanging si Clara, si Attorney Manuel, at ilang tapat na tauhan sa bahay ang naghatid kay Doña Consolacion sa kanyang huling hantungan. Habang ibinababa ang kabaong, naramdaman ni Clara ang pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Si Luis ay hindi nakarating. Ang kanyang mga pagsusumamo mula sa likod ng rehas upang makalabas kahit panandalian ay tinanggihan ng korte dahil sa bigat ng kanyang mga kaso. Ang karma ay hindi lamang nag-aalis ng kayamanan, kundi nag-aalis din ng pagkakataong makapagpaalam sa mga mahal sa buhay. Pagkatapos ng libing, naglalakad sina Clara at Manuel sa ilalim ng mga puno ng acacia sa sementeryo. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng kanilang mga sapatos ay tila ba nagpapaalala sa dahan-dahang paglipas ng panahon. "Ano nang plano mo ngayon, Clara?" tanong ni Manuel. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan at paghanga. "You know you don't have to face everything alone. Nandito ako kung kailangan mo ng kasama sa pagpapatakbo ng kumpanya. O kahit sa buhay." Huminto si Clara at tiningnan ang kanyang kaibigan. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting puno ng pasasalamat, ngunit may kasamang matibay na desisyon. "Salamat, Manuel.
Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Pero sa loob ng 8 taon, nabuhay ako para sa ibang tao. Ngayon, gusto ko namang kilalanin kung sino ba talaga si Clara. I need to find myself first before I can offer my heart to anyone else. I hope you understand. Tumango si Manuel lang may pag-unawa. I understand. At hihintayin ko ang araw na handa ka na. Nang makauwi si Clara sa malaking bahay, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang kaibigan. Naupo siya sa opisina ni Luis, na ngayon ay opisina na niya. Isang tauhan ang lumapit at nag-abot ng isang sobreng kulay kape. Ma'am, may sulat po galing sa kulungan. Galing daw po kay Sir Luis. Sabi ng katulong bago dahan-dahang lumabas. Tinitigan ni Clara ang sobre. Nararamdaman niya ang bigat ng mga salitang malamang ay nakasulat sa loob. Mga huling hirit ng pagsisisi, mga pangakong hindi na matutupad, o marahil ay mga paninisi. Dahan-dahan siyang lumapit sa fireplace, kung saan may maliliit pang baga mula sa kanyang pagluluto kanina. Nang walang pag-aalinlangan, binitiwan ni Clara ang sobre. Pinanood niya kung paano dahan-dahang kinakain ng apoy ang papel. Ang puting sobre ay naging kulay kape, pagkatapos ay naging itim, hanggang sa ang mga salita ni Luis ay maging abo na lamang na tinatangay ng init paitaas sa chimney. Ang huling bakas ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng naging usok. Tiningnan ni Clara ang kanyang mga kamay. Malinis na ang mga ito. Wala nang mansa ng gamot, wala nang bakas ng pagod. Ang pagmulat ng diwa ay hindi lang ang pagbangon mula sa pagkakalugmok, kundi ang pagpili na huwag nang lumingon pa sa mga taong sumira sa iyo. Ang bawat pagbuka ng liwanag sa silangan ay hindi na nagdadala ng bigat sa dibdib ni Clara. Wala na ang kaba na baka mahuli siya sa pagtitimpla ng kape o ang takot sa bawat yabag ng sapatos na papalapit sa kanyang silid. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay amoy sampagita at bagong luto na kape, isang samyo na nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng tahanang dati, ay tila isang malaking libingan ng kanyang mga pangarap. Nakatayo si Clara sa harap ng salamin, suot ang isang pormal na puting blazer na lalong napapatingkad sa kanyang maayos na kutis. Hindi na siya ang babaeng may malalalim na itim sa ilalim ng mga mata. Ngayon, ang kanyang mga mata ay may kislap ng determinasyon at kapayapaan. Inayos niya ang kanyang buhok, at sa bawat hagod ng kanyang mga daliri, naramdaman niya ang dahan-dahang paghilom ng mga sugat na hindi nakikita. Ang bahay na ito ay sumailalim na rin sa pagbabago. Ang mga madidilim at mabibigat na kurtina ay pinalitan niya ng mga telang kulay cream na hinahayaan ang sikat ng araw na yumakap sa bawat sulok. Ang amoy ng gamot ay napalitan na ng bango ng mga sariwang bulaklak mula sa kanyang harden. Ang bawat gamit na nagpapaalala sa kalupitan ni Luis ay ipinamigay na niya o itinapon at pinalitan ng mga bagay na tunay na nagpapakita ng kanyang pagkatao. Lumabas siya ng silid at naglakad patungo sa dating opisina ni Luis. Ngayon, ang pintuan ay may maliit na plaka na ang nakasulat ay Clara's Foundation for Empowered Women. Ginawa niyang isang center ang bahagya ng kanyang tahanan upang tulungan ang mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at kawalang katarungan sa loob ng sarili nilang mga pamilya. Good morning, Ma'am Clara, bati ng kanyang assistant na si Elena habang iniaabot ang isang folder ng mga bagong aplikante para sa kanilang livelihood program. Nandito na po ang mga tela para sa ating sewing project. Ang gaganda po ng mga kulay. Mumiti si Clara at hinawakan ng isa sa mga tela. Napakaganda, Elena. Siguraduhin nating ang bawat babaeng lalapit sa atin ay makakaramdam na hindi pa tapos ang mundo para sa kanila. Na ang kanilang mga kamay ay hindi lang para sa pagsisilbi, kundi para sa paglikha ng sarili nilang kinabukasan. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang makita niya ang isang pamilyar na sasakyan na pumarada sa labas. Si Attorney Manuel. Bumaba ang lalaki na may dalang isang maliit na buke na mga bulaklak. Hindi na ito ang mga bulaklak ng pakikidalamhati, kundi mga bulaklak ng pagdiriwang.
Naglakad sila patungo sa teras, kung saan masarap ang simoy ng hangin. Inihain ni Clara ang merienda, isang payapang eksena na dati ay pangarap lang niya. Balita ko ay tuluyan ng nahatulan si Luis, mahinang sabi ni Manuel, habang inalalapag ang kanyang tasa ng tsaa. Maraming taon ang igugugol niya sa loob. At si Bella, dahil sa mga nakuhang ebidensya ng sabwatan, ay hindi rin nakataka sa batas. Justice has been served, Clara. Huminga ng malalim si Clara at tumingin sa malayo, kung saan ang mga puno ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Alam mo, Manuel, noong una ay akala ko ang katarungan ay ang makita silang naghihirap. Pero habang tumatagal, nare-realize ko na ang tunay na katarungan ay ang mahanap ko ang sarili ko muli. Ang mabuhay ng walang takot at walang galit. I have already forgiven myself for staying too long, and that is enough. Tumingin si Manuel sa kanya ng may malalim na paghanga. You are the strongest woman I know, Clara. Ang bakas ng pagtitimpi mo ay naging landas para sa marami pang iba. Nang magtakip silim na at umalis na ang lahat, lumabas si Clara sa dulo ng kanyang kalsada. Isang mahaba at sementadong daan na, tila ba walang katapusan? Sa di kalayuan, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa gilid ng kalsada. May hawak na maliit na bag at mugto ang mga mata. Tila ba ang buong mundo ay bumagsak sa mga balikat nito. Dahan-dahang lumapit si Clara. Hindi siya nagdalawang isip. Inabot niya ang kanyang kamay sa babae, isang kilos na puno ng laming at pangunawa. Huwag kang matakot, mahinang sabi ni Clara. Halika sa loob. May mainit na sabaw at isang ligtas na silid para sa'yo. Hindi ka na mag-iisa. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, naramdaman ni Clara ang huling sinad ng araw sa kanyang likuran. Ang dilim ay paparating na, ngunit hindi na siya natatakot. Dahil alam niya, sa loob ng kanyang puso, ay may liwanag na hinding-hindi na muling mamamatay. Ang bahay na dating niyang kulungan ay ganap na ngang naging isang kanlungan. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng pusong naghahanap ng bagong bukas. Lumipas ang mga taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng malinis na tubig sa isang sapa, tinatangay ang mga huling bakas ng putik at dumi ng nakaraan. Ang tahanang dati ay puno ng mga lihim at pagtangis, ay ganap nang naging isang kanlungan ng liwanag. Sa bawat sulok ng bahay, maririnig ang mahihinhin na boses ng mga kababaihang muling bumubuo ng kanilang mga pangarap. Mga tunog ng makina ng pananahi na tila ba isang awit ng pagsisikap at ang bango ng bagong luto na tinapay na nagmumula sa kusina. Nakatayo si Clara sa balkonahe. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa kanyang mga bulaklak. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang lumang medalyon na pag-aari ni Donna Consolacion. Wala na ang panginginig sa kanyang mga daliri. Ang mga kalyo sa kanyang palad ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito simbolo ng pagkaalipin, kundi mga marka ng isang babaeng nagbungkal ng sarili niyang kaligayahan mula sa matigas na lupa ng trahedya. Naitanong niya sa kanyang sarili, napatawad na ba niya si Luis? Sa katahimikan ng kanyang puso, nahanap niya ang sagot. Hindi na siya bumabangon sa umaga na may kasamang bigat ng put. Ang alaala ni Luis ay tila ba isang lumang pahina ng libro na nabasa na at natapos na. Hindi niya pinatawad si Luis dahil nararapat ito sa lalaki, kundi dahil nararapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa kasalanan, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang kasalan ng iyon. Nakontrolin ang kanyang bawat paghinga. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Habang pinagmamasdan niya ang mga kababaihan sa kanyang foundation na nagtatawanan habang nag-aayos ng mga kagamitan, alam ni Clara na higit pa sa kapayapaan ang kanyang natagpuan. Natagpuan niya ang kanyang layunin. Ang bawat babaeng natulungan niyang makatayo muli ay isang bahagi ng kanyang sariling paghilom. Ang katahimikan sa loob ng kanyang bahay ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno na ng mga panalangin na tupad
at mga bukas na puno ng pag-asa. Dumating ang balita kamakailan na si Luis ay matanda na at nanghihina sa loob ng kulungan. Iniwan ng lahat at walang sino mang dumadalaw. Si Bella naman ay nawala na rin sa eksena, muling naghahanap ng bagong mabibiktima hanggang sa tuluyan na ring maligaw sa sarili niyang mga maling desisyon. Ngunit para kay Clara, ang mga balitang ito ay wala ng epekto. Ang kanilang mga anino ay hindi na umaabot sa kanyang maliwanag na mundo. Sa huling sandali ng dapit hapon, muling naalaala ni Clara ang 8 taon ng kanyang pagtitiis. Ngayon, alam na niya ang mahalagang aral na nais ituro ng tadhana. Ang pag-ibig ay hindi isang sakripisyong pilit na umuubos sa iyong pagkatao. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatago sa dilim at hindi kailanman humihingi ng kapalit na iyong dangal. Ang pagsasakripisyo para sa pamilya ay dakila, ngunit ang pagpapanatili sa iyong sariling halaga ay mas matimbang. Dahil hindi mo mapapakain ng iba kung ang sarili mong kaluluwa ay gutom na sa katarungan at pag-aaruga. Huminga ng malalim si Clara. Ang hangin ay malinis at sariwa. Inayos niya ang kanyang asun na dress at dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Isinara niya ang pinto ng may malambot na tunog, isang kilos na nagsisilbing huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pasakit. Sa labas, ang mga bituin ay nagsimulang magpakita sa langit. Mga piping saksi sa isang babaeng nagtiis, lumaban, at sa wakas ay malayang-malaya na. Ang awit ng kanyang paglaya ay hindi kailangang isigaw sa mundo. Sapat na itong naririnig sa bawat tibok ng kanyang payapang puso.